May dahilan ang mga Europeo. Pwede nilang sabihin na naloko sila, nabigla sila ng kanilang mga politiko. Tandaan mo noong 2015 nang inanod ang katawan ng batang Syrian sa dalampasigan. Tapos sinabi ni Angela Merkel na kaya natin to at binuksan ang pinto sa malawakang pagpasok. Pinapasok niya ang milyon-milyong Syrian at iba pang mga migrante. Nang makita ng mga tao na pinapayagan ng mga Syrian, nagsimula ng dumagsa ang iba mula sa Third World papuntang Europa. Ipakikita ko sa inyo kung ano ng itsura ng Europa ngayon. Pero dito sa Australia, wala tayong may dadahilan. Matagal na rin ako nagbababala tungkol dito. Pinapapalas ko na ang mga video na yon mula noon, pero alam ko kung paano gumagana ang mga lipunan. Ang mga kultura ay nagbabago bilang tugon sa mga pagbabago. At ang mga pagbabagong ito ay nangyayari dahil sa mga resulta ng mga pangyayari. At ang mga resulta ay lumalabas pagkatapos ng ilang matitinding pagbabago na hindi agad napapansin ng mga tao. Paulit-ulit kong binabalaan ang mga Australiano na gagawin din nila sa Australia ang ginawa nila sa Europa. Hanggat hindi mo pa ito nasasaksihan, walang reaksyon o epekto dahil wala pang nakikitang resulta. At dahil walang epekto, walang reaksyon. Pero kapag nakita na natin ang mga epekto, nagkakaroon ng reaksyon. Doon nagbabago ang kultura. At nagbabago na ang kultura sa buong kanluran. Dahil dito, mas sumisikat ang mga matitinding kanang partido. At magpapatuloy pa yan, kaya naniniwala ako na makakaranas tayo ng malaking pagyanig sa lipunan. Baka humantong pa sa kaguluhan. Masasabi ko bang magkakaroon ng digmaang sibil sa UK? Pero hindi sila mananalo dahil nanggingibabaw ang instinct ng tao na mabuhay. Kailangan ng instinct para mabuhay. Inulit ko, dahil nanginibabaw ito sa tao. Sinusubukan din nila gawin yon dito sa Australia. Tingnan mo si Tony Burke, ang ministro ng Home Affairs natin. Siya lang ang mas kinainisan ko kaysa kay punong ministro Anthony Albanese. At malaki na yon. Pakinggan mo siya. Ginagawa nilang normal ang malawakang migrasyon. Maganda para sa atin dito sa Australia at New Zealand dahil nakikita natin ang nangyayari sa Europa. Dagsa rin sila, binabahan nila ang Australia at New Zealand ng third world migrants. Pakinggan mo siya. Ayon sa mga komento ni Angus Taylor, parang sinasabi niyang mas hindi karapat-dapat ang isang tao kung hindi sila mula sa liberal na demokrasya. Ibig sabihin, kung muna sila sa third world, si Angus Taylor ang leader ng oposisyon natin. Sinabi niya na dapat lang nating payagan ang migrasyon mula sa mga liberal na demokrasya, hindi mula sa third world na bansa. Hindi masasabi yan 10 taon nun dahil walang nakakaalam ng epekto. Pero ngayon, alam na natin ang nangyayari kapag nagpapapasok ka ng mga taong galing sa mga kulturang third world. May mga video akong ipapakita sa inyo. At maisip mo ang mga taong galing sa post-war Europe, mga mula sa mga bansang nasa ilalim ng dating USSR, mga galing sa Vietnam, at mga mas bagong imigrante na galing sa China. Marami talaga. Nakakagulat, di ba? Wala siyang binanggit na Muslim na bansa. Alam mo kung bakit? Galit ang buong Australia ngayon. Kahapon lang, may isa pang dosenang teroristang ISIS. Tinatawag na ISIS Brides. Pero aktibo silang kalahok. Terorista rin pati mga anak nila. Kakarating lang nila. Hindi ba nakakagulat yon? Saan man nila gustong pag-usapan ang magagandang bahagi ng multikulturalismo, lagi nilang binabanggit ang mga Griego, Italiano at Vietnamese. Pero hindi nila kailanman pinag-uusapan ng malaking issue na nasa harap lang nila, ibig sabihin. Ang mga Muslim na sumisigaw ng gasa ng mga Hudyo, nasaan sila? At gustong ipatupad ang Sharia sa Australia? Ilang beses ko nang ipinakita ang mga video na yon. Sino rin na makakalimot sa teroristang atake sa Bondi? Sino ang makakalimot sa Lindt Siege Cafe? Hindi nila pinag-uusapan yon. Yan ang tinutukoy namin, Tony Burke. Napakalaking tanga mo. Mga Australianong ipinagmamalaki ang sarili nila ron. Sabihin na mas mababa ang halaga nila ay napakasamang paratang. Talagang normal lang, sa totoo lang. Mga tao mula sikat lumundo, mga tao mula sa mga kulturang mapanlaban, mga taong walang kaugnayan sa pamumuhay ng mga Australiano ay hindi karapat-dapat manirahan sa Australia. Hindi sila karapat-dapat. Pasensya na. Hindi. Sa totoo lang, hindi ako nagsisisi. Pakyo ka, okay lang sa akin. Gusto ko ng mga migrante mula Norway, Sweden, etnikong Norwegian, etnikong Swede mula Britain, ang ating kultural na pinagmulan, at mga etnikong Briton, hindi yung iba o sumisira sa Britain. Ayos lang sa akin. Mga puting Canadian, puting Amerikano, at mga pula ko lang gusto ko. Pasensya na, ayoko talaga sa mga tao mula sa Afghanistan. Alam mo ba kung bakit ayoko ng mga tao mula sa Afghanistan? Ito ang dahilan kung bakit ayoko sa kanila. Tingnan mo ito.
Isang Afghan asylum seeker na may dalang kutsilyo ang nagwala sa Morrison at binasag ang mga bote ng alak. Palaging sinasabi nila na may masasamang tao kahit saan. Hindi totoo. Kapag malaking porsyento ng mga tao mo ng isang grupo ay labis na nasasangkot sa ilang krimen, may problema tayo. Okay? May problema tayo. Tingnan mo, may opisyal na estadistika na tayo mula Alemanya tungkol sa mga pinaghihinalaan sa marahas na krimen. Mga migranteng Syrian, 1,700 at 40 sa bawat 100,000. Mga migranteng Afghan, 1,722 at 22. At mga etnikong Aleman, hindi talaga etnikong Aleman, kundi mga mamamayang Aleman. Alam mo, kasama dito ang mga Turkish, German at iba pang hindi etnikong Aleman na nanirahan doon ng ilang henerasyon na rin na sobra ring kinakatawan sa kategoryang yon. Pero kapag nagdadala ka ng ganoon karaming tao, bigla, tingnan mo yan. Hindi lang yan, tingnan mo ring ginawa ng Denmark. Ang mga Somali ay 20 beses mas malamang na gumawa ng panggagahasa, pananakit sa lingkod bayan, tangkang pagpatay, pamemeke, panlilinlang, matinding pananakit, at pagnanakaw kaysa sa mga mamamayan ng Denmark. Iyan ang pagkakaiba. Kaya hindi ako... Tingnan mo lahat ng mga tao rito. Wala sa kanila ang galing kanluranin. Somalia, Morocco, Palestine, Iran, Pakistan, Ethiopia, Uganda, Tunisia. Isa lang mula dating Yugoslavia. Siya lang naiiba. Iyan lang ang isa na bansang Europeo. 5 beses silang mas malamang mandaya kaysa sa mga katutubong Dane. Kaya hindi. Ayaw namin yan, Tony Burke. Ito ang dahilan ng ayaw namin sa kanila. Tingnan mo, ito ang Labaule. Dati itong tahimik at magandang French seaside resort na kilala sa mga dalampasigang pampamilya at magagandang villa. Sa tingin ko, nasa timog ng Pransya ito. Narinig ko na, pero di pa ako nakapunta doon. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo ito. Terrible, voilà. Voilà, les gars, c'est grave. Il n'y aura pas de place, voilà. Yung litrato na nakita ko ng Flinders Street Station. Wala akong nakitang Aussie doon. Dati akong sumasakay dyan. Halos araw-araw akong sumasakay ng tren. Mula bahay papuntang Flinders Street sa loob ng 10 taon. Pero hindi talaga ganyan ang itsura niyan. Tingnan mo to. Ito ay yan. Ito ay sa timog ng Pransya. Tingnan mo yan. Ang magagandang tao at kahangahangang mamamayan ng Pransya na nagpapayaman sa atin. May isang Pranses dyan. Baka mabugbog pa siya. Mabubugbog siya at lalapain ng mga yon. Mabuti at tumakbo siya palayo. Magaling. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Kumusta? Gumagana ba sa inyong pagkakaiba-iba? Ang galing. Ipakikita ko pa sa iyong iba. Tignan mo. 2 lalaki ang sumunod sa mga German na dalagita matapos ipakita ang ari nila. Isa pa nga ay nagbaba ng pantalon. Pakinggan natin ang mga matinong babaeng Aleman na abala sa gawain. Ngunit nakalimutan nilang iba na ang kanilang bansa ngayon. Nandito kami sa Bamberg, tingnan mo sa ibaba. Ganito itsura ng pader. Patuloy kaming naglalakad, halika, sabihin mo sa amin. Yung mga tao sa likod, may mga larawan kami dito. Nasa likod kami ng aming grupo sa kamera. Naglalakad kami at isa sa kanila ay nakababa ang kanyang pantalon. Nakababa ang pantalon niya. Ipinakita niya ang ari niya. Uy, pakiusap, pwede mo ba akong tulungan? Ganyan talaga pag-iisip nila. Tingin nila sa mga babaeng taga-kanluran ay parang karne lang. Sa Islam, ang mga babaeng hindi Muslim ay nararapat gahasain at abusuhin. Nakakadire. Pasensya na, pero nakakadire talaga. Naisip mo, grabe, ano yun? Sinasabi pa na takpan daw namin dibdib namin. Ano klaseng isip yan? Hindi ko ito gawa-gawa. Pinatugtog ko ang video kahapon at binigyan ko kayo ng sanggunian. Quran Kabanata 3, talata 50, siyam yata. Ayon doon, ang mga babaeng Muslim ay kailangang magsuot ng hijab, burka, niqab o iba pang ayon sa interpretasyon, basta't makilala silang Muslim sa kanilang pananamit. Para makita ang pagkakaiba, ito ay Muslim na babae at ito naman ay hindi Muslim, batay sa pananamit. Para hindi siya. Para hindi mabastos ang babaeng Muslim. Kasi ikaw ang naglalantad ng sarili mo. Inan mo ito. Sinabi ng isang lalaking Muslim na dapat lang siyang bastusin. Ano nangyari? Huwag mo akong hawakan. Oo, ano nangyari? Saan siya pupunta? Hirap daw siya maghanda para sa mga shoot ko.
Itong taong to, itinanggi niya pero alam mo, sino bang may pakialam? Panoorin mo yung iba ko pang video. Gumawa ako ng detalyadong video kahapon tungkol dito. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Isang Syrian Muslim ang sumusunod at nilalait ang dalawang blonde. Binabastos pa sila ng sexual. Tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Pervin. Literal na pinapayagan nila ang mga tao mula pa noong panahong medieval. At pinales sila. At ang mga taga-kanluran ay walang kalaban-laban dahil hindi sila sanay dito. Tingnan mo to. Isa pang video. Tingnan mo, nangyari ito sa Belgium. Sa Brussels, may babaeng kumukuha ng litrato. Tingnan mo, may napansin siya. Pauvre, ta pote attaque un mec qui se BR sur toi. Tumayo siya. Galit siya. Napansin niyang nilalaro ng lalaking ito ang sarili niya. Sinugod niya ito. Diyos ko. Nasaan ang mga lalaki? Tayo ng mga lalaki ang dapat kumilos. Naiintindihan ko, pero hindi ko alam. Kung nakita ko yon, siguro hindi ako mag-aalala. Sa sandaling yon, sa tingin ko hindi ako mag-aalala kung makakasuhan ako o kung ano paman. Susugod talaga ako. Mas nakakabahala pa ang sumunod niyang sinabi. Halos subad siya. Hindi ko maintindihan kung bakit bawal ako magparao sa sarili ko. Kaya inatake ng lalaki ang isang babae na sumita sa kanya dahil sa pagbabate sa Brussels Park. May isa pang lalaking sinasabing nagtangkang umawat ay nagkaroon ng 3 sentimetrong hiwa sa muka. Sige, ayos. Tingnan mo ito. May hiwa siya sa muka. Siguro dapat mas naging maingat ako bago sumali sa gulo. Ayokong magkahiwa sa muka o katawan ko. Oo, nangyari yon noong Biyernes, di ba? Tingnan mo, isa pa. Isa pa. May isang babaeng Aleman na nagjo-jogging pero nakalimutan niyang sinakop na ng mga barbaro mula sa gitnang panahon ng kanilang bansa. Tingnan mo yan. Nagjo-jogging ka, nagjo-jogging din ang anak mong babae. Tingnan mo ito. Oh, ito. Isa pa, tingnan mo ito. Bumalik ka para bumalik sa probinsya. Agua. Patingging ka, Turko. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Naging baguhan din ako noon. Sinasabi ko sa'yo, naging baguhan din ako. Nakakapanibago rin sa akin noon na makakita ng mga babaeng taga-kanluran na naglalakad-lakad. Pero 19 na ako noon. Pero ewan ko kung bakit, hindi ko nagawang magkaroon ng lakas ng loob na gawin ng mga ganyan. Palagi akong mahiyain. Naiintindihan ko naman na iba-ibang mga tao. Kung maliit lang ito nangyari, tiyak mapipressure ang mga tao na makibagay at kumilos sa isang paraan. Mas ligtas kapag marami kayo. Dahil binigyan ng kalayaan ang mga taong ito dito sa UK. Libre ang tirahan nila, pagkain, at may allowance pa sila. Hindi sila pwedeng magtrabaho, kaya marami silang oras at nabababot. Nakapalibot sila sa mga taong kapareho nila ng pag-iisip. Kaya walang dahilan, lumabas, gumawa, o matuto. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ito ang dahilan kung bakit mapaminsalang pulisiya ito. Walang pagsubok na i-integrate sila at hindi rin naman sila makikiangkop. Puno ang Europa. Maliit na kontinente ang Europa. Hindi ko iniisip na kayang tustusan ng ekonomiya natin, ng mga ekonomiya sa Europa ang ganyan. Pero paano nagkakaroon ng saysay na magdala ka ng mga kalalakihang nasa edad para lumaban? Hindi sila pinapayagang magtrabaho. Hindi sila pinapayagang gumawa ng kahit ano. Pero may mga PlayStation sila. Nakatira sila sa mga hotel. May pagkain sila, maraming testosterone, at ngayon lang nila nakikita ang mga babaeng nakasuot ng mga damit na lantad ang katawan. Naalala ko yung eksena kay Indominus Rex sa Jurassic Park. Naalala mo ba siya? Yung bagong dinosaur na ginawa nila? At yung pangunahing karakter si Owen, sabi niya hindi niya alam kung nasaan siya sa food chain. At si Indominus Rex, unang beses pa lang niyang natutuklasan ang lahat. Ganito rin ang nangyayari sa mga taong ito. Sila, kahit na wala sa kanilang nakatanggap ng mga magarbong talumpati, wala sa kanilang mga tagapamahala sa kanilang sariling bansa dahil, alam mo na, gusto nilang itago ito. Bago lahat ito sa kanila, natututo sila. Natututo sila habang nagpapatuloy. Hinahanap nila ang kanilang lugar. Lalo silang nagiging garapal. Ito ang dahilan kung bakit dumarami ang pag-atake sa mga katutubo. Saksakan, kaguluhan, pagnanakaw. Lahat ng yan ay nangyayari at nakakalusot sila.
at pinapalaya sila ng ating mga hukom. Kamakailan nagsalita si Keir Starmer tungkol sa kontrobersya kung saan hindi ikinulong ang mga batang Afghan na sangkot sa pagbibigay ng armas sa 13 at 15 anyos na mga babae. Kinailangan niyang tiisin ang walang kwentang proseso. Sabi pa niya, bakit ako inimbitahan? Sabi ng hukom, salamat sa maayos mong pag-uugali sa aking korte. Hindi ka nararapat makulong. Sinabi rin ni Keir Starmer na dapat nating suriin ang sistema ng hustisya. Iniisip mo, hindi mo kailangan paniwalaan ang mga ito dahil siya rin ang nagpalaya ng maraming rapist at terorista. Baligtad na ang mundo, pare. Mangyayari na talaga. Inihanda na tayo rito sa Australia. Ipinanood ko sa inyo ang video ni Tony Burke. Panoorin niyo ang ating punong ministro. Kailangan tayong magbantay. May ilan, kabilang ang ilan sa mundo ng politika, na gustong ibalik ang nakaraan sa Australia na hindi na tayo iyon na yon. Oo, ganito ang Australia noon. Mataas ang tiwala ng lipunan. Ayaw na natin yon. Ito ang kailangan natin. Halos 2 taon na, nagbabala ako at ipinakita ang video. Nagbabala ako sa mga kababaihang Australiano. Ang mga kababaihang Australiano ay nasa panganib na yon. Ang mga babae at bata ang naging unang biktima ng mga barbaro mula sa ikatlong mundo sa Europa. Mga babae at bata. Sila ay naapektuhan sa kaliwa, kanan, at gitna. At hulaan mo? Tulad ng sinabi ko, hindi pa nga ikinukulong ng mga hukom ang mga iyon. Magsisimula na rin itong mangyari sa Australia dahil sinasabi ng punong ministro na, alam mo na. At kailangan nating tawagin ito, Hindi natin kailangan. Hindi na natin kailangan yung lumang Australia, kung saan gumagana ang ating mga korte, kung saan natatakot ang mga tao sa ating mga pulis. Ayaw na natin nun. Ito ang sinasabi niya. Magpaalam na kayo sa Australia na yon. Yung ipinakita ko sa inyo sa Europa, yun din ang Australia. Yan ang layunin ng mga Fabian at globalista. Yan ang kanilang agenda. sa isang Australia na hindi na sumasalamin sa kung sino tayo. Kailangan nating batikusin ang mga taong iyon. At kailangan nating patuloy na pahalagahan ang ating pagkakaiba-iba bilang lakas ng ating bansa. At totoo naman yon. Tumahimik ka. Hindi ko na matiis ang taong ito. Kita mo ang pagkakaiba-iba. Sabi ko nga kahapon, nagdala na naman sila ng isa na namang dusenang babaeng teroristang ISIS. Sinasabihan tayo mga pare, tandaan ninyo ito. Sabi nila ito na ang bagong normal. Minsan pakiramdam ko paulit-ulit na lang ako. Paulit-ulit kong pinapatugtog ang mga video na ito. Pagkatapos, sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko itong ipagpatuloy dahil gusto nilang masanay tayo at mawala ng pakialam. Yung iba sa atin tanda pa na dati, kapag nanakit ng bata, nakakakulong at may ibang hustisya pa sa loob. Ngayon, di na ganun sa kulungan. Alam niyo kung bakit? Puno na ng mga tao mula sa kulturang iba, kung saan normal lang ito dahil ang kanilang propeta ay nag-asawa ng 9 na taong gulang. Hindi nila tinitingnan ang PDFismo tulad ng mga taga-Kanluran. Sa Kanluran, ang mga PDF ay kinamumuhian. Oo. Tingnan mo, tulad ng ibang lipunan, ang Kanluran ay may sarili ring bahagi ng mga PDF na nakaupo sa isang sulok, malayo sa palaruan, nanonood at nagmamasid. Yun lang. Pero nang dinala natin ng ibang tao, itong mga taong ito na may ibang kahulugan ng PDF, buong yabang at pagmamalaki nilang sinasabi na walang mali sa pagpapakasal ni Muhammad sa isang 9 na taong gulang na bata. Tingnan mo ito. Pakinggan mo ito. Ginawa na nilang normal ito. Ito ang ibig nilang sabihin sa kultura, di ba? At tingnan mo, sinasabi ni Albanese na ayos lang ito. Hindi na kailangang mag-integrate o mag-assimilate. Sabi ni Tony Beck, hindi na kailangang mag-integrate o mag-assimilate. Tingnan mo ang assimilate. Naniniwala ko na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay pinakasalan si Aisha sa edad na 6 at sinipingan niya si Aisha nang ito ay 9 na taong gulang. Wala akong kahit anong problema doon, basta. Wala akong problema doon, ayos lang. Nakakadiri lang na nagiging normal ang pagpapakasal sa pinsan. Sa tingin ko sa Florida, sinusubukan nilang ipasa ang isang batas para ipagbawal ang pagpapakasal sa pinsan at ang mga Muslim ay nagpoprotesta laban dito. Sinasabi nila, ito ang aming pagkakakilanlang kultural. Ito ang aming kalayahang panrelihiyon. Hindi mo pwedeng dalhin dito. Nakikita natin ang mga epekto ng malawakang pag-aangkat ng mga tao mula sa iba't ibang kultura at hindi ito gumagana. Ang multikulturalismo, ang buong ideya ng multikulturalismo ay nakapagtataka para sa akin. Parang ibinebenta sa atin ang salitang multikulturalismo na parang ito ay isang sagradong bagay. Parang hindi ka pwedeng magsabi ng kahit ano laban dito. Bakit? Bakit hindi tayo pwedeng magsalita ng laban dito? Hindi ko gusto ang multikulturalismo. Hindi ko lang talaga gusto. Ngayon, gusto kong sabihin na madalas nilang napagpapalit ang multikulturalismo at etnisidad. Ako mismo ang patunay, hindi ako etnikong Europeo. Wala akong alam tungkol doon.
Baka may konting dugong Europeo ako noon pa. Pero di ko sigurado. Enluranin lang ang kulturang gusto ko. Gusto ko ang kulturang Australiano na nagmula sa kulturang British Anglo-Celtic. Gusto ko ito at gusto kong manatili ang Australia na ganoon. Ito ang civic nationalism. Kaya may tinatawag na ethno-nationalism na nagsasabing tanging mga puti lang ang maaaring kumatawan at makapagtanggol ng kanilang bansa ng mas mahusay at hindi kaya ng ibang lahi. Na malinaw namang hindi ko matanggap dahil ako mismo ang buhay na patunay. Walang sinuman ang mas makabayan pagdating sa Australia kaysa sa akin. Hindi ko sinasabing mas nakahigit ako sa ibang tao. Pero walang pwedeng magsabi na mas makabayan sila kaysa sa akin. Hindi lang sa Australia, kundi sa buong kanlurang sibilisasyon. Kaya naman, merong civic nationalism na sinusuportahan at isinusulong ko. At meron ding ethnic nationalism. Pareho ring naging popular ang mga terminong ito nitong mga nakaraang linggo at buwan dahil nakita natin ang epekto ng multiculturalism. Hindi gumagana ang multiculturalism. Dapat may dominanting kultura na siyang dapat manaig.